Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner. Alam mo, habang sinasabi mo yung magandang, naalala ko yung mga bagong nakikilala ko sa buhay. Na pag pinakilala, ito si Chris Chuper. Mga ganyan, kunya mga new acquaintances. Tapos pinakilala, ganyan. Tapos sinabi, ito nga pala si Chris Chuper. Ikaw si Chris Chuper, yung kapartner ni Nicole. Si Nicole yung madaldal. Oo. Ganun yung description lagi dahil sa maganda, yung maganda. Oo, laging kakibat talaga siya. No, hindi may na description talaga na ganun. siya. Oo, tsaka hindi, hanggang ngayon, partner, we still get yung, sige nga, tawa ka nga. O kaya, yung tawa mo talaga yung nagdadala, mga ganun, sige nga, tawa ka nga. Nakaka-lurks eh. No, pero sana, partner, parang, sana people can be like Nicole Ayala and Chris Chuper every hour and every minute of their lives. Yun talagang, wish ko lang din. Parang, saktong laging tawang-tawa lang sa mga bagay-bagay. Kasi, kaya lang, hindi naman ganun talaga sa life, 'di ba? Oo, tsaka hindi kakayanin ng ating lupang katawan, partner. Nakakaubos po kaya ng energy yung 20 minutes kang yung halakhak mo, yung halakhak na sobrang taas ng energy na parang mamamatay ka na mamaya. Ganun yung kasi yung pakiramdam namin. 20 minutes pa lang yun kasi medyo nakakapagod siya, medyo masaya naman siyang gawin, pero after nun, parang na-feel mo na na-drain ka, parang na-lobat ka agad. may ganun pakiramdam. So imagine niyo kung 24 hours gagawin, hindi kakayanin. Mabuti na lang din 20 minutes lang. Diba? Correct. Totoo. Naalala ko tuloy nung meron pa tayong segment sa DZRH. Masaya naman siya. Kaya lang ang problema po kasi noon, after ng morning shift namin sa Love Radio, tanghali yon sa DZRH. Tapos ang tema noon is parang katulad lang din ng tambalan segment namin. So, yes. Ang nakaka-lurky doon, nakaka-drain talaga siya ng energy. Talagang hindi namin siya namin siya na-sustain kasi talagang ikamamatay po namin na maaga yung tawa ng tawa. Ganun pala yun. Nakamamatay din na maaga yung tawa ng tawa. Sabi daw is nakakahaba ng buhay yung pagtawa, pero subukan mo tawa ka ng tawa lagi, kakapusing ka din, friend. Oo, nakamamatay din pala siya. Oo, true lalo. Naalala ko talaga noon, kasi di ba parang 4 in the morning, on board na. Tapos, syempre matatapos tayo mga before 10. Yun yung, kasi covered natin the whole morning show before, just sa Love Radio Manila. Tapos noon, pagtas ng programa namin sa Love Radio Manila, lilipat kami ng DZRH from 10 a.m. hanggang 12 noon, almost 12 noon. So imagine nyo yung dire-diretso na programa ng ganun kahaba, na parang wala tayong break time, wiwi lang yung break time noon, tapos mag-out na. After na parang, di ba doon tayo napaos, doon tayo talagang nawalan ng boses, doon tayo na ospital. Na ospital. So hindi po totoo na laughter is the best medicine. Minsan po pag sobra-sobra nakamamatay din. Yes, yun ang true lalo talangalong eklabo. Kaya ingat din po kayo sa laging kakatawa, ha? Oo. Ay nako. Pero thankful naman tayo sa naging stint natin na yun sa DZRH. Talagang bakit naman hindi kung pwedeng magkaroon ulit ng pagkakataon na maging parte ng DZRH, bakit naman hindi? Ganun naman po talaga sa buhay, mga kabisyo, na kapag binibigyan ka ng oportunidad o pagkakataon to do something, do your best. Kasi hindi lahat binibigyan ng ganyang klaseng pagkakataon. Minsan, di ba, napapagod tayo sa ginagawa natin. Let's say, pagod na pagod ka na maging isang reseller, kunyari. Lagi mong tatandaan, hindi lahat ay reseller, ha. Hindi lahat nabibigyan ng opportunity na ikaw yung lapitan sa ganitong particular na product,
ganitong particular na budget, 'di ba? Ang daming sa Pilipinas pa lang 100 million ng tao, tama? 100 plus million ng tao. Pero dami, isa diba? ka sa mga isa ka sa mga resellers ng isang particular na produkto. May mga moment na parang napapagod ka, naiinis ka na, naiirita ka na, nababad trip ka na. Alam mo ang ginagawa ko para bumalik dun sa focus. I will always go back to my intention kung bakit ko siya ginagawa. At babalik ako doon sa pasasalamat, laging pasasalamat na hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong klaseng pagkakataon, pero ako nabibigyan. Parang, halimbawa partner, yung sa mga hosting, halimbawa pag December dati, partner, no, bago pre-pandemic, talagang pagod tayo pag December. May mga pagkakataon nga na nirereklamo ko na yung mga hosting pag December kasi nakakapagod na talaga, hindi na talaga kaya ng katawang pangtita kong lupa, di ba? Mukhang lupa, amoy lupa. Di ba? Na nakatawan natin na hindi na niya kaya. Tapos nagrereklamo na rin ako. Tapos minsan sinasabi ko sa sarili ko, ano ba to? Bakit ko kailangan tong gawin? Pagod na ako. Hindi ko na na-enjoy yung season, ganyan. Pero that time, single ka pa nun, partner. Kala mo kung makapagtrabaho ka naman, nakala mo 10 pamilya yung pinapakain mo. Correct. Totoo. Yung naiiyak ka na sa sobrang pagod. Parang tatanungin mo talaga yung sarili mo eh. Saan ba pinaglalaban ko? Correct, totoo yan. 5 ba yung anak ko? 6, 7? Isang dosena ba yung pinakakain ko? Mga ganun. Pero babalik ka dapat sa intensyon. Bakit mo yun ginagawa? Okay? So tama. Ginagawa mo yun kasi para sa sarili mo rin. Kasi kung wala kang trabaho, mas malungkot. Para sa pamilya mo kasi kung wala kang trabaho, mas malungkot sila. Diba? Tama. yung bang mga ganun. And again, babalik tayo doon sa pasasalamat. Doon sa gratitude na hindi lahat is given that opportunity. Yun yung lagi mong tatandaan, Kabisyo. Hindi lahat ay nabibigyan ng oportunidad na meron ka. 'Di ba? Totoo yun. Bakit mo sasayangin itong opportunity na ito? Ganon. So kaya kailangan in every opportunity that is given to you, kailangan talaga effort ka talaga para dito. Kasi again, uulitin ko, hindi lahat ay nabibigyan ng ganyang klaseng pagkakataon. Totoo yan. Kumbaga, it's a matter of perspective. Matter of ano? It's a matter of perspective. Diba? Totoo yun. Oo, di ba? Totoo yun. Parang you're trying to see the good in everything. Parang ganun yung gusto nating sabihin. Although, it will take a lot of practice talaga para ma-develop yung ganyang klase ng habit na titingnan ko yung good side itong nangyayari, itong good side ng sitwasyon, yung good side ng personality ng isang tao. Hindi basta-basta talagang it will take practice time. Kailangan mo siyang i-practice, kailangan mo i-train yung sarili mo, yung isip mo na makita ang kagandahan ng isang sitwasyon. And kaya naman yun, 'di ba? Para lang ma-overcome natin yung pagiging pagod, 'di ba? Yung yung burnout, 'di ba? Pag nabu-burnout ka sa sa trabaho mo, sa tao, sa sitwasyon, kailangan paraan para ma-overcome mo yun. Is yun nga, tingnan natin kung ano yung magandang na idudulot pa nito. Meron yan. Laging merong magandang maidudulot ang isang pagkakataon. Yun lang yung titingnan natin. Pero again, kailangan practice po to. Kailangan you have to train yourself. Yan. Oo. Totoo yan, partner. Totoo ka dun sa practicing and training yourself. Wala naman pong natutong mag-drive agad-agad, 'di ba? Yes, wala naman pong na-memorize yung multiplication table agad-agad. Pinapractice yan sa utak, yung skip counting hanggang finally ma-memorize mo yung 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 'di ba? Tama. yung bang ganun. So, maski yung finding that attitude of gratitude takes practice. Lahat naman talaga kailangan na pinapractice. Parang share ko lang, partner, 'di ba? Matagal ko nang gustong mag-yoga. Pero hindi ko siya nagagawa kasi madami mga rason naman kung anek-anek kung bakit hindi ko siya nagagawa. So, or kung bakit hindi ako napupush hanggang sa nagkaroon na ng pandemic, tapos hindi ka na talaga wala nang mga face-to-face na mga ganyang klase mga eksena. So, all the more na hindi. Tapos, recently, meron lang sa akin inintroduce si Doc Nina Rodil, ang ating dentista. Yan, ang ating napakaganda, gorgeous at magaling na dentista. Yes. Yan. Nag-uusap lang kami tungkol sa buhay.
Buhay-buhay, ganyan, chismis-chismis, ganun. Tapos na-mention niya lang sa akin yung tungkol sa Reiki. So sabi niya, alam mo ba yung Reiki? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, maganda yun. Magkakaroon ng mga parang mga sessions. Sama ka. Kasi kapag ka apat, may discount sa tuition, parang mga ganun-ganun. Ito na lang yung babayaran. Tapos ako naman, partner, pwede naman ako nag-no dun eh. Kasi hindi ko nga alam yung spelling ng Reiki, di ba? Tsaka hindi ko siya alam. Pandinig ko, nung pagkakabanggit mo, racist yun na. Hindi. Pagkarinig nga ng asawa ko, Kiki eh. Pagkarinig naman ng isa kong nung kapatid ko, Kirei. Kirei daw yung masarap. Alam na this, batang 80s, Kirei. So, Reiki. So, Reiki siya. So, ginugal ko lang siya habang magkausap kami. Tapos, few words lang yung nakita ko. Nag-oo na kaagad ako sa kanya. Kasi nakita ko kaagad para siyang tungkol sa chakra, tungkol sa energy. Yun lang nakita ko, God, universe, ganon. So, yun lang yung nakita ko. Tapos, nag-yes na ako to it, even if hindi ko sure kung pasok siya sa schedule ko. Sabi lang kasi parang 4 na sessions lang daw yan. Parang mga ganon. Tapos ako naman, may qualifications ba sila o kahit sino pwedeng pumunta? Kasi kung may qualifications, feeling ko may isang qualification na hindi mo ipapasa. Kasi sa yoga tahimik lang eh. Which brings me to this, partner, kasi pinag-uusapan natin yung salitang practice, 'di ba? Kasi sabi natin, kailangan kung yung attitude of gratitude, ipapractice mo yan. Yung lagi ka nagpapasalamat sa lahat na meron ka, ipapractice mo yan. Yung iniisip mo kung ano yung dapat, ipapractice mo yan. Kasi hindi madali yan eh. So, yun yung, I think, yung isang tinetrain sa'yo sa Reiki. So, yung Reiki, partner, it's actually a healing technique. Reiki is Japanese term siya eh. Japanese term siya for an alternative medicine called energy healing. So, natatandaan kasi nung bata ako, partner, yung mommy ko, may isang madre na nagturo sa kanya ng tinatawag na pranic healing. So, yung noon, natatawa ko dun, partner eh, kasi ang ginagawa dun sa pranic healing noon, nung bata ako, tanda ko to, pag may masakit sa tiyan ko, kunyari, kukuha yung madre na yon ng tubig na may asin. Tapos, ang gagawin niya is, yung parang kunwari, may kinukuha siya doon sa tiyan ko. Pero hindi niya ako tinatouch siya. Tapos itatapon niya yon doon sa body of water. Tapos I think for some reason, nai-ease yung pain. Hindi man totally nawawala, nai-ease yung pain. Kasi nga daw, everything is energy. Lahat energy eh. So lahat ng feelings natin, energy yan. Lahat ng happiness natin, energy yan. So, ganun siya kalakas at ganun siya ka-powerful. So, parang, yun yung itinuturo, partner. Yung meditate on that energy. Na feeling ko, partner, teka lang, bibigyan na kita ng, para hindi, I want you to manage your expectation. Bastos ka. Hindi mo pa sinasabi. Na medyo mahihirapan ka. Ako na ang magpapaliwanag sa'yo, partner. Hindi mo pa sinasabi. Hindi ko lang talaga unahan mo na ng paliwanag. Ay, di ganito yan, partner. Feeling ko talagang it will take a lot of practice. Talaga, medyo for me. Medyo mahihirapan ka. Struggle for you. Kasi yoga, serene, calm. Correct. Diba? Ikaw yung tipo ng tao parang hindi mo kayang kumalma. Diba? Hindi, totoo yan Nung unang session namin, partner, akala ko ako lang yung nakaramdam. So, yoga. Hindi naman yoga position. Praying position, partner. Praying. Kasi, actually, prayer siya, partner eh. Kasi you get everything from the universe. Ang universe, sino bang gumawa? Yes. God, diba? So, kaya lang yung iba kasi kanya-kanyang form. May Buddha, Allah, yan, diba? May iba't iba. Krishna, yung mga ganun. Tapos tayo, God, Jesus, ganun. So, yung mga ganun. So, unang beses namin, partner, akala ko ako lang yung hindi ako makakonsentrate, partner. Ang daming iniisip ng utak ko. Hindi lang siguro sa maingay ako. Siguro maingay din kasi yung utak ko, partner eh. Ang daming niyang iniisip at the same time. Tapos, hindi ko makuha yung parang, yung focusing on the breath. Okay, kasi ganun yun eh. Diba? Kapag hindi mo makuha yung diskarte, di ba? Basic pa lang, hindi ko makuha.
Pero yung puwet mo kasi nangangati na, di ba? Ang init-init ng puwet mo, gusto mong tapusin na agad. Totoo yan. Hindi ko naman sa gustong tapusin agad, pero gusto ko na sumilip kasi di ba Zoom lang. So gusto ko na silipin kung ako lang ba yung nakabukas yung mata. It's a prank pala. Or lahat sila pinagtatawanan ka na ng lahat, ikaw bibong-bibo. Correct. Bibong-bibo ako dito tapos lahat pala nakabukas yung mata, tinitingnan lang ako. It's a prank, diba? Nakakalerte. Nag-leave the meeting na pala lahat. Solo ka na sa Zoom. So ano siya, partner, it will take a lot of practice. So kung ba't ko to sinishare? Kasi ako, partner, gusto ko siyang malay mo, makareer ko siya, di ba? Pero para sa akin, kasi ang intention ko kasi talaga is to be able to, ano ba? To be able to be, to be a yoga instructor someday. Ano? Mag-yoga instructor din someday. Uy, ba't hindi, partner? Makita mo ko talagang bumabalentong na ako. Sobrang flexible, di ba? Oo. Walang imposible sa mundo ngayon. Tapos ang hinin mo magsalita, mga ganun. Ay, oh my God. Malumanay na. Hindi pala pwede. Kasi nga yung coach namin, ang hinhin niya. Ganito siya makapag-usap sa akin, no? Hi, Emmy. How do you feel? Hala, partner, hindi nga pala ako pwede. Hindi, pero ganito yung ganito yung parang ang intention ko talaga is gusto ko siyang subukan talaga kasi ang lakas nila maka-mental strength eh. So, hindi ko intention, partner, na maging yoga instructor kasi feeling ko wala siya sa personality, wala siya sa energy ko or something. Hindi yun ako. 'Di ba? Pero yung for me na parang yung lagi bang iisipin yung magfo-focus ka lang sa good, yung magfo-focus ka sa mga ganun. Kasi parang feeling ko, lapitin ako ng mga taong may problema. So, minsan kasi na-absorb ko eh. Hindi, na-absorb ko kasi yung energy na yun. So, parang feeling ko, hindi dapat. So, yun yung mga ganun. So, parang kailangan tama yung channeling of ano. So, nung tiningnan nga niya yung yung nung one-on-one session kami, partner, nakita niya talaga na energy ko is nurturing, motherly, joyful. Yun talaga yun siya. Parang yun yung energy na nakikita. So, siguro talagang hindi ako para dun sa malumanay, tahimik. Tingnan mo, partner, joyful, maingay, happy, diba? Pero ibig sabihin, babalik na tayo, hindi ako para i-explain ito kasi napaka malalim nitong Reiki na tinatawag, no? So, if you're interested, pwede din naman kayo mag-research about it or attend classes kasi para naman ito sa kabutihan, there's nothing wrong with learning or additional na learning, ano? Right. Ang sinasabi, babalik lang ako kung ba't ko to napag-usapan is because it takes practice. Lahat ng bagay. So, katulad niyan, partner, yun nga, yung sabi ko nga sa'yo, dun sa una pala, dun sa meditation, akala ko ako lang yung magulo yung isip. Pero buti na lang, isa akong kaklase na sinabi niya na parang, is it normal that I come in and out of the meditation? Yung parang, biglang may isip ko, yung anak ko pala ganito, o kaya, yung alam mo yun, parang, tas biglang super agree talaga ako, nag-unmute talaga ako, ay, second emotion po, madam. Ay, second emotion po, madam. I was in and out of the meditation. So, parang, yun yung kailangan talagang i-practice po natin. So, dun sa mga sessions na ganyan part, ang pinapractice is yung breathing. Kasi, pag nag-concentrate ka sa breathing, dun yung magiging kalma yung puso mo, tsaka tatahimik yung paligid. Yung ganun ba? Tapos magko-concentrate ka lang. Yung ganun. So, ganun din yung kailangan gawin sa lahat na aspeto ng buhay. Kunyari, ayaw mo na maging chismosa. Alam mo yun, ayaw mo na maging chismosa o gusto mo na maging mapagpasalamat. Pinapractice yun. Kung ayaw mo na maging chismosa, huwag ka kasing tambay na sa labas habang nagwawalis. Pakawalis siguro mag-earphones ka para alam nila wala ka na nasasagap na balita. Oo, kaya nga, truth. Diba? Focus ka na sa pagwawalis. Oo. Tama, papracticein mo din. Diba? Papracticein mo din yun. So kung pagiging grateful, papracticein mo din yun. Yung pagpapasalamat. Ibig sabihin, salap na magreklamo, tingnan mo kung ano yung meron ka at ang daming pwedeng ipagpasalamat. Yung bang mga ganon. So, everything takes practice. Pinapractice Pang ilang session nyo na, partner? Pang ilang session nyo na? First session pa lang. Ilang sessions bali to? 4. 15. 4 lang. Mabilis para makuha mo yung basic
Basics may levels yan eh. Okay. Oo, may so, levels. feeling ko kakaabot ka hanggang second session. On the third session, evicted ka na. Hindi kinaya. Nag-self-evict ka na. Pero nakakaaliw siya. Nakakatuwa siya. Ako naniniwala ako doon. Totoo yun. Minsan, kailangan talaga natin, di ba, time, give yourself time to step back, time to pause, for you to to evaluate your daily activities, 'di ba? Kahit yung mga ginagawa mo lang araw-araw kasi pag nasuri mo 'yan, kapag nagkaroon ka ng meditation, self-evaluation, pag nakuha mo yung diskarte, may improve mo eh. And meditation is one way to one way to declutter your mind. 'Di ba? Kasi pag sobrang ang dami mong iniisip, hindi ka mapakali eh. Pero try mong mag-pause. Diba? Tatay mo mag-declutter ng mga iniisip mo. Hindi ba parang, wow, parang ang gaan-gaan ng araw ko ngayon. And yun yung isang binibigay ng meditation. Diba? Pwede mo siyang gawin kahit hindi siguro kailangan mo ng formal session. Sa bahay lang, try mo magkulong sa kwarto. Pwede diba? Naman try mo magkulong yun sa kwarto, tapos mag-play ka lang ng mga serene, yung mga nakakakalma na mga tugtog. Hindi ba parang ang sarap sa pakiramdam? Pwede mo siyang gawin. Na-declutter yung isip mo pag gano'n eh. Nare-relax ka. Yung ganyang klase mga sessions, hindi rin naman siya malayo dun sa mga usual that what we do. Kasi yung Reiki, siya parang gumagamit ka ng hands, kunwari, para, hindi kunwari, gumagamit ka talaga ng hands. Oo, pero partner, it's the same as when you pray for somebody, tapos you lay hands on the person. Ganon din yun eh. So, when you Reiki somebody, nagta-transfer ka ng enerhiya sa kanya, igaganon mo yung kamay mo sa kanya. Sa ibabaw ng ulo. Yung, parang pray over, like what we do when, pray over. Just like what we do when we pray over. So ganun din yon. So, at ang bottom line dito, kabisyo, everything din talaga boils down to prayer. Tsaka what you think. So, kung ano yung lagi mong iniisip, yun din talaga yung mangyayari. Diba? Ganun ka-powerful yung isip, kaya huwag kang isip ng ganun. Kasi yun yung ina-attract. Totoo yun eh. Konektado tayo energy pa rin yun. Energy pa rin yun eh. Konektado tayo sa universe. So kapag puro negative yung iniisip mo, totoo talaga na yung universe, yun din yung ina-attract ibibigay mo sa kanya. Oo, tama. So yun, sana makatulong, 'di ba, yung ganitong klase ng usapin para suriin natin yung sarili natin ngayong umagang ito. 'Di ba? Kung ano yung mga hakbang na gagawin mo para mag-meditate, maraming paraan. Mag-Google ka, i-goggle mo, 'di ba? Goggle mo, pero mas maganda kung i-goggle mo. Oo. Pero mas maganda naman kung pro. Maganda din kung pro. Kasi baka mamaya i-type mo nga goggle.com. Sa iba ka napunta. Diba? Ingat-ingat din. Ingat-ingat din. Anyway, so good luck po sa lahat ng mga kabisyo nating may bagong sessions, bagong pinag-aaralan, at doon lang sa mga gustong mag-practice na maging mabait. Kaya yan. Akala mo lang hindi mo kaya, pero practicein mo, kaya mo yan. At and the same goes pag titigil ng bisyo, diba? Akala mo hindi mo kaya, pero practicein mo na wala yung bisyong yan, kaya mo pala. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Muli ako po si Nicole Leala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman ng iba. Yon. Always your number one SM radio station. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Leala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Leala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Puyat ka na naman, kabisyo. Nako, yun ang sinasabi ko, tapos bili ka ng pampaganda. Totoo yan, Kaya hindi tumatalab eh.
Hindi talaga tatalab yan kung lagi ka nagpupuyat. Hindi ba't partner no meron tayong nakausap minsan na beauty queen? Tinanong natin sa kanya kung anong kanyang beauty regimen. Sabi natin sa kanya, mahal po ba yung maging ganyang kaganda? O ano po ba yung mga kailangan bilhin? Kailangan yung maintenance? O ano kailangan ipahid? Ganyan. Talagang interesado kami ni Christopher. At simpleng-simple lang yung sinabi niya, matulog. Diba? Asa kang gaganda ka ngayon. So kahit na steps 1 to 9 ang ginagawa mo sa mukha mo, ginagaya mo yung lahat ng skin regimen ng mga Koreano, kung lagi ka naman puyat friend, wala din pong saysay. Parang ano lang yan, di ba yung semento may rough? So tatapalan mo pampakinis, minsan nalalaglag din. Correct. Magiging rough ulit. O, di ba? So, hindi naman po mahal magpaganda. Kailangan mo lang itulog. Kaya kapag ginigising ka ng nanay mo, sabihin mo ganito, Nay, nagpapaganda ko, huwag mo akong gisingin. Malamang sasagot sa iyo nanay mo, saka anak, wag na, nasa lahi natin yan. Well, tama nga din naman yung suggestion ng beauty queen kasi yung katawan kasi natin nag-heal yan pag lalo na sa pag natutulog. Truth. Ang sabi sa akin, hindi ko sure yung i-google nyo na lang po kanya-kanyang Google yan, di ba? Actually, meron tayong Google dito, ba't hindi natin ginagamit? Ano ito? Pang-charge? Ano ito? Hindi kasi English ang kausap Kaya wala nagkipag-usap dyan. Ang hirap kausap. English speaking kasi pambihira. Tapos kahit English, mali pa yung accent mo, hindi kanya papansinin. So anyway, sa kanya-kanyang Google, pero nabasa ko somewhere, tingnan mo, hindi ako karapat-dapat pakinggan, somewhere, parang chismis yung dating. Narinig ko, nabalitaan ko lang, na yung body natin refreshes, rejuvenates, recharges while sleeping. Tapos, may mga oras na nire-recharge per hour. So, parang kung dapat asleep ka na by 9, kasi yung oras ng 9 to 10, ang nire-recharge, kunyari, circulatory system. 10 to 11, respiratory. 11 to 12, excretory. Ganyan. So, kung hindi sapat yung mga oras na yun. May parte ng katawan mo na hindi na rejuvenate. The tendency is malfunction. Pwedeng ganon. At saka, in other words, papangit ka. Nakakapangit ang puyat. Yun lang yun. Try mo kayang hindi matulog, magkaroon ng hindi sapat na tulog ng 2 hanggang 3 araw. Correct. Hindi ba't pag nakita kayo ng kaibigan mo, ano nangyari sa'yo? May pinagdadaanan ka ba? Parang computer nagdi-defrag ka. Kailangan i-defrag. Correct. Kung hindi mo ma-defrag ang computer, naghahang. Yeah. Tama. So, ganun din ang katawan ng tao. Kaya nga tayo nagre-restart, di ba? Yes. Hindi ba't kapag ang cellphone natin naghang, ang unang gagawin o ang unang pag tinawagan natin yung mga technician, ang unang sasabihin, trinay nyo na po bang i-shutdown? Tama. Or i-power off? Correct. Or i-restart? Yun yung unang-unang gagawin At naniniwala ako doon. So, ganun din po ang katawan ng tao. Tama. Kailangan natin mag-shutdown minsan, recharge, di ba, mag-replenish. Correct. May nabasa si Tanghenyo na yung na-open mo dito last time na parang yung mga taong gumigising ng maaga ay Parang tinotorture ang katawan. May ganun palang pag-aaral. So, sa susunod, nagigisingin ka ng maaga. Magalit ka. Oo, magalit ka. Tapos, isalpak mo sa kanya yung article. Sabihin mo, ayon sa. Saan mo na Ayon sa pag-aaral. Ayon kasi diba? sa pag-aaral yun na yung tawag dito, yung pasok natin sa trabaho, na-design siya dati sa mga medieval time pa na medyo matagal na. So ngayon, ang nakikita kasi ng siyensya na yung may kanya-kanyang tulog yung tao. Kaya mas maganda daw talaga na from 10 o'clock onwards Ang working hours. Ang work hours. So kung ang gising mo ay alas 6 ng umaga o alas 4 ng madaling araw. Correct. Torture for the body. Yes. So kaya So sa susunod nga, nagigisingin ka ng mister mo o ng misis mo o ng nanay mo o ng tatay mo kasi kailangan mo pumasok dahil may pasok ka ng alas 8. Isalpak mo sa kanya yung pag-aaral na yun. Hindi, although I think that may iba-iba tayo ng sleeping pattern sa iba-iba din ng lifestyle. Tapos iba-iba din tayo ng kung saan tayo we work best at whatever time, 'di ba? Yung parang halimbawa, natin, kanya-kanya tayo. Halimbawa yung big boss natin, he works best at night Kaya hindi mo siya makikita dito ng kaya pag may brainstorming tayo, tulog na yung utak natin, siya gising na gising. Correct. Totoo yan. Totoo
totoo yan. Yung lahat tayo, kasi palibasa siguro, ang ano natin, we work best in the morning or daytime. Body clock. Oo, body clock natin. So, kunyari, mag-team building or mag-brainstorming. Planning sesh, di ba? Magkikita, kunyari, alas 8, di ba? Mag-start ng alas 10, di ba? Oo, totoo diba? yan. Alas 10 ng gabi. Nabuto mo ba yung ang brainstorming, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Correct. Morning person tayo, di ba? Ang bigat ng mata eh. Yung iba, kinakagatin dahil, kinukurot yung sarili. Nakadalawang pitchel lang ako ng kape eh. Ako nga, CR na CR eh. Hilamos, sa linis-linis na nga ng mukha ko kay hilamos. Kasi may ganun eh. Merong they work best in the evening. Diba na parang gusto nila, gabi talagang nag-work ng matindi ang utak nila. No? Meron namang morning person talaga. So iba-iba. Iba-iba. Kasi baka mamaya isampal mo sa nanay mo yung article na yun na ayon sa pag-aaral. Sampalin ka rin na isa pang article na ayon din sa pag-aaral. Diba? Iba-iba tayo ng oras. Sampalin ka ng tsinelas sa nanay mo. Sabihin niya, tamad-tamad mo. Oo nga. Sampalin ka ng goma. Tsaka ano, tandaan ninyo sa mga nakikinig ngayon na magkaiba yung tulog sa araw tsaka sa gabi. Kasi napaka-unique ng katawan natin. Di ba? Kung minsan pansinin nyo na nakapikit ka na nga, kahit may takip na yung mata mo, nararamdaman mo pa rin na nasisense pa rin ng katawan mo na umaga na may liwanag. Kaya better, sabi nga ni dati nakausap ko si Dr. Willie Ong na mas maganda pag natulog ka, may kortina sa kwarto. Para yung senses ng katawan mo, feeling niya is gabi. Nasarado talaga. And I think ito ay para sa sa mga nag-work sa mga call center. Kaya meron na din ako nakausap na doktor. Kala mo, ikaw naman nakakausap na doktor. May nakausap din akong doktor! Anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, yun nga, na most daw ng mga na check niya ng mga call center agents, ang problema nila is anemia. Dahil dun sa maling sleeping patterns. Kasi kahit pa sabihin mong kunyari, gabi sila, tapos itulog nila buong umaga, iba talaga yung katawan mo, talagang designed to sleep at night. So tama naman din yung sinabi ni Doc Willie na yung i-cover mo, magsasara ka ng mga curtains, ganyan, para magkaroon ng semblance ng nighttime. Correct. So importante dito talaga mga kaibigan na pinag-uusapan ng naming tatlo dito is magkaroon tayo ng sapat na tulog kasi napaka-importante po niyan. Sabi nga nila, di ba, may nakausap din kasi akong doktor. Ayaw magpatalo. Yung doktor mo na turukan ng anesthesia para makatulog. Sino yan? Matulog, tuturukan kita, sabi niya. Ano daw sabi ng nakakausap ng doktor? Hindi to joke. Totoo naman to. Sabi nga nila, mas kaya mong tumagal ang ilang araw ng walang kain kesa sa walang tulog. Which is, ako, yun din yung pinaniniwalaan ko. Try nyo pong hindi matulog ng 1 linggo. Correct. Diba? On the 6th day, tegi ka na, kabisyo. Sino kaya magta-try? Yung pag-suggest mo, try nyo hindi matulog. Sino kaya ang magta-try? Try mo lang. Lalo pa may pagbabanta ka on the 6th day, hindi ka nagigising. Pambihira. Hindi ako may naalala lang ko si Chopper dati may nakwento siya na bata pa yung architect ata na kilala mo na halos walang tulog sa trabaho. Tapos bigla na lang ganun. Oo na, ang lakas-lakas na pag bigla na lang nilagnat. So ang isa din sa mga findings is kasi hindi siya bihirang matulog. Kulang sa tulog kung matulog man. Yeah. So isipin nyo yun. Wag din naman sobrang tulog, kabisyo. Batugan levels na yan. Diba? Yung sinasabi natin, sapat na tulog. Diba? Sapat yung gising mo, sapat din yung tulog mo. Kasi kapag sobra din ng tulog mo, diba? Masasampal ka talaga ng tsinelas. Yes. Hahampasin ka ng tie rod. Ang laki. Ang laki ang tigas. Hinampas ng tie rod, diba? Ganun. So, sakto lang dapat. In moderation ng lahat. Pero don't forget to sleep. Kaya nga, and also, diba, yun din ang dahilan kung bakit may recess. Tama. Kung may lunch break. Diba? Coffee break. Kung bakit may weekend. Tama. Yan, diba? Kasi kailangan talaga nagre-reset. Kailangan na ipinapahinga. Ganun, ha? Wala lang, mga pagpapaalala lang po kasi mukha ka ng stress. Nababawasan ng ganda mo, te. Oo. Tapos nagtataka ka, bakit wala kang love life? Parang kang eyebags sa tinubuan ng tao. Yung eyebags mo, pwedeng paglagyan ng cellphone. Pwedeng pouch. Ayaw natin ng ganun, ha? Tulog mo rin yan. Importante yun. Although yung mga iba may insomnia, no? Ang may isa hirap pa rin yun, no? May mga ganung Ang hirap ng ganun. Naranasan nyo na ba yun? Buti ako sakit. hindi. Madi ako eh. Madikit tulog.
Masandal. Oo, masandal tulog. Wag mo ako lalapatan ng kahit ano dito sa may bumbunan ko, talagang hihilik na ako niyan. Ang hirap nung ganun, kahit gusto mo na matulog pero hindi ka nakakatulog. May ganun. Yun yung hubad na katotohanan sa panahon ngayon is na hostage tayo na baga na deprive tayo sa tamang tulog. Oh. Alam mo kung bakit? Kasalanan niya ng social media. Isa pa yan. Oo, hindi ko namamalayan. Sabi ko, titingnan ko na baka may Totoo nag-PM naman sa akin. correct. Nag-open ka na ng Facebook, hindi mo namalayan yung 30 seconds na babasahin mo lang yung PM mo. Correct. Mag 2 hours ka na nagbabasa ng timeline mo. Totoo yan. Di ba? Halimbawa, check my email. Email lang naman to view. Tapos may nag-appear na notif. Yan. Wala na. Sunod-sunod na yun. Before you know it, an hour has passed. Tama. Tapos tinignan mo yung oras, alas 12 na. Hindi, hanggang 12:30. Yan. Tapos ma-realize mo hanggang alauna. Kasalanan din ito ng Netflix. Yan, isa pa yan. Isa Sabi mo, pa yan. manood ako, para antokin ako. Correct, di ba? Ang ganda ng series. Kaya alam Hindi mo, mawala sa utak mo. Oo, totoo yan. Kaya yung Korean novela, 2 lang yung pinanood ko. Kasi hindi na ako makakatulog. Kasi maganda sila gumawa eh. Ma-addict ka talaga. Kasi naranasan ko yan. Hindi ko siya tinigilan. Alam mo yun, ang sakit-sakit na ng mata ko. Ang sakit na ng mata ko. Gusto ng mata ko matulog. Nabibitawan mo na yung Oo, correct. Nahuhulog na yung cellphone. Diba? Pero kahit nahuhulog na yung cellphone, diba? Nilalabanan mo, tapos nababalikan mo kung saan ka na, kung saan mo siya huling naalala. Diba? Tingnan mo yan. Lahat tayo biktima ng ganyan. Naranasan ko na. Tayo. Ano yung kumukurap-kurap na yung talukap na mata mo? Kasi ang bigat-bigat na niya. Hindi, tsaka ako naranasan ko na mahulugan ng cellphone sa mukha eh. Tablet kaya? Diba? Ang laki. Kaya simula nun, hindi na ako nag-casing na mababigat. Nakakalurk. Kaya meron ako nakita recently sa isang online shop na designed for people watching while lying down. Oh. Para siyang 'di ba para siyang helmet, oo. Para siyang helmet na may sa harapan. May brace. Oo, may brace para dun mo ilalagay para hindi siya mahulog sa mukha mo kasi sigurado ako yung nag-imbento na nahulugan na sa mukha. Kaya siguro naisip niya. Bagong gawa ang ilong. Oo, 'di ba? Diba? So, na-deform na ito. So, naisip niya, hindi lang ako nakaka-experience nito, yung nakakatulog habang nagbabasa or nanonood. Makagawa nga ng isang invention. Sure ako, ang dami ring nag-avail Daming nun. bumili nun, for sure. Ay, nako. O, di ba lahat tayo biktima? Kasalanan talaga to ng social media. Kahapon, nandito yung mga kapatid ng mama ko. Oo. So, tatanong nila, bakit daw 2 lang yung anak, ganyan. Samantalang sila, totoo, 8, siyam. Dati paramihan kasi. Oo. Hindi, tapos sabi ko, tapos sa midwife po kayo. At tinanong ako kung magkano yung nagastos ko sa ospital sa recent kong panganganak, ganyan. Tapos sinabi ko, ganito yung nagastos ko. Tapos sabi nila, grabe naman yung gastos mo, ganyan. Kami nga Parang nga para silang gumastos, gulat ng gulat. Hindi kasi nakakagulat talaga eh. Kasi yung gastos niya pang-4 na anak. Oo. Actually, pang hindi lang eh. Kasi yung kanila, sabi ko, sa bagay po, kayo po midwife. Sabi niya, hindi nga midwife eh, hilot. Yung kapitbahay niyang nagnanganga pa. Kinailangan lang na mainit na tubig. Papahiran lang ng lawa yung tiyan niya para humusog yung bata pababa. Tapos nailalabas. Tapos okay naman, 8 anak. Ngayon kasi parang hindi na siya posible. Dahil ang mahal. Parang magkaroon ka ng 2, 3 anak, ang hirap-hirap na. Dahil ang mahal. Correct. Mga anak, di ba? Dati sabi ng mama ko, tatlo lang ang vaccine. Sabi niya pang polio, pang ganito, tsaka pang ganyan. 3 lang. Wala pang newborn screening. Walang ganun. Kaya hindi na-detect tayo eh. Oo, hindi tayo na-detect. Hindi ako na-detect na babae ako eh. Oo, di ba? Pero normal ka namang naire. Oo. Hindi nga na-detect na pwede ako, premature baby kasi ako 7 months. Tingnan mo, kulang-kulang. Halata, di ba? Kulang-kulang ako. It's premature. Parang feeling ko, kung had it been during that time, pwedeng na-prevent or pwedeng na-elongate yung time ko sa loob ng tummy ng nanay ko. Kasi pwede yun eh. Kasi at 6 months, may mga screening para malaman kung may problema, tapos para magawa ng paraan. In other words, irregular yung check-up or walang check-up pa that time. Dati. X-ray lang, walang tawag doon, ultrasound. Oo nga, kaya nga yung nanay ko parang nagugulat kapag iba pa yung 3D,
3D, sa 4D. Ganun pa, May mga no? ganun-ganun. Sabi niya, grabe, iba na talaga. Samantalang noon, walang ganyan-ganyan. Saka Totoo dati yan. yung gatas para lang sa bata. Ngayon sa nanay may gatas na rin din. Oo, di ba? Inumin mo. Mga Totoo ganun. yan, diba? At saka din, pag binuklat mo yung baby book ng anak mo, parang punong-puno ng mga turok. Ang dami. Diba? Ilang page to. At saka magkano? Per May turok, diba? 8,000, O kaya? 6,500 every month. Dati, dadalhin ka lang nanay mo sa health center o isang turok, pwede Kaya na nga yan. 3 nga lang daw. Nakakalurgi. Tapos in fairness, ayos naman yung nanay ko. Medyo ayos-ayos din naman tayo, Oo. di ba? Kasi iba na kasi talaga yung world eh. 'Di ba dati nung mga naglalaro tayo, pag summertime, excited tayo kasi walang pasok, walang gagawin. Maglalaro lang Correct. ng text, Jolen, Pog, Shato, pa ba yun? Yung Luksong baka, silipanti, ganon. Yan. Favorite ko yan, luksong tinik. Masisilipan kasi ako ng pante. Di ba? Ngayon, ang mga kabataan, kailangan i-enroll sa ganito. Oo. Natataranta, bakit, walang gagawin. Ang bilis nilang mabore. Yung Totoo. anak ko 5 years old, natitense siya pag bored siya. Ma'am, I'm bored. Sabi ko, anak, it's okay. It's okay not to do anything. Di ba? Kasi when you grow old, di ba, madami kang gagawin. Natataranta siya kasi parang may kailangan gawin yung mga daliri niya. Yung anak mo ba nag-opisina? O totoo Kaya yan sa nga, mga bata. Iba sila ngayon, promise. Grabe naman saman tayo, busy-busy, monkey-monkey, Annabelle, langit, lupa, inferno, di ba? Di ba? Tapos yung kami kakalaro lang namin, pagod na ako. Syempre may edad na, di ba? Tapos pagkatapos papahinga lang ako sa saglit, sasabihin niya, Mom, we're not doing anything. Hindi ka pa nakarecover. May hingal pa ako. May hingal pa ako, guys. Yung performance ng anak mo pang CEO levels eh. Correct. Tapos natataranta siya kasi wala siyang ginagawa. Tapos hanggat sa naiinis na siya kasi wala siyang ginagawa. Eh ako nakahilata na lang, pagod na pagod. Papuntahin mo sa amin, madaming labahin. Hindi ko lalaban niya. Oo nga. Kasi pag nakita niya wala siyang ginagawa, ang gagawin niya, mangingialam siya sa mga ginagawa ng mga matatanda. Ganon siya. So iba na talaga yung kids. So now, yun yung sagot ko dun sa dun sa kamag-anak ko. Kaya po, siguro hanggang 2 lang. Max, Iba po siguro, kasi talaga yung iba na panahon dati sa panahon ngayon. Tsaka maliban doon sa May pressure eh. Maliban sa gastos, tsaka yung yung kailangan mo talagang tutukan yung mga kabataan Correct. ngayon dahil nga sa social media. Tama. Yung nakikita Correct. nila, bantayan mo yan, hindi pwedeng kagaya sa atin. Okay lang kasi wala tayong masyadong exposure sa iba eh. Hindi, tsaka alam mo, feeling ko yung mga bata ngayon talaga, mas mas lampa, Kasi hindi, mas mahina. Kasi tayo, hindi na, normally mind works eh. Tayo talaga, tayo eh. physical eh. Oo eh. Umuwi Hindi- ka ng bahay, amoy araw ka eh. Correct. Pawisan-pawisan ka. Minsan, ang dumi ng kamay mo May eh. putok ka. Tsaka dati sa panahon din Diba? natin, nakakapaglakad ka na walang walker, yung lampin lang tatali Oo. dito sa'yo. Totoo yan. Yung pag-uwi natin ng bahay, ang dumi-dumi, tapos may sugat yung binti mo, may galos yung braso mo. Correct. Diba? Alam mo, dati, alam mo sa bahay namin, masikip siya. Alam mo kung bakit? Iba't iba kami ng iba't iba kami ng uri ng ultraviolet. Iba-iba kami ng UV. May Okay. UV kami na vacuum, may UV na portable, may UV na bawal kang pumasok kasi puputok siya sa buong house. Limang klaseng UV. Ganon kami katakot sa katakot sa tawag dyan? Sa dumi, mikrobyo. sa mikrobyo. Samantalang dati tayo, Kumakain ka ng lupa, may Correct. bulata pa yung tinapay mo. kaya feeling ko mas sila. Tsaka feeling ko mas lampat, tsaka medyo mas mahina. Kasi parang yung parents mas protective. Ayun. Oo. Diba? Hinayaan din. Ngayon nga, masagi nga lang yung, Yung anak mo, diba? Takot na takot ka. Correct. Worried ka eh. Truth. Nung isang araw, nagkaroon kami ng chance mag-usap ng anak ko, tinatanong ko siya to sa school. Tapos naikwento niya na one time daw, yung isa niyang classmate, nag-blow daw sa face niya. Ginanon daw siya. Ako naman, prinasis ko ng matagal. Sabi ko, dapat ba akong magalit o hindi? Kasi, inisip ko, pinipan mo yung anak ko sa mukha eh. Bakit? Hindi na kasalanan ng social media to eh. Kasalanan ng nanay talaga to. Hindi, pero sabi ko, hindi ko na lang tong gagawing big deal. Kasi I'm sure yung mga kalaro ko dati, tinulak din ako. Tinulak
ako at lumaki ko maayos. Parang feeling ko kailangan din na pagdaanan kahit pa paano yung mga ganun. Pero talagang sa totoo lang, yung utak ko talaga, ang bilis ng takbo. Magsusumbong ba ako? Kausapin ko ba yung teacher? Kausapin ko ba yung nanay? Kailan pati yung nanay napapraning na rin? Kailan ba ito nangyari? Kasi parang feeling ko nga, because of the times today na mas magulo, mas chaotic, parang tuloy yung parents, mas praning. Mas praning, tsaka mas overprotective. Kaya tuloy yung mga bata, pwedeng nagiging mas mahina. Nagiging mas sensitive ganon, pati. mas sensitive. Kaya sabi ko, sige, hindi ko na napapansin. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko. Hinipan siya sa mukha. Hindi ko matanggap. Bakit? Naalala nyo mga simple na mga... Pero I'm sure ginanon tayo. Natatanda ko, kalaro ko, ginanon ako na buhangin sa mata. Diba, isinuntok ka nga ng classmate mo dati sa ino, umuwi kang duguan eh. Meron nga sa ng lapis. Diba, dinaganan ka, umuwi ka may bukol. Pero ang gagawin ng nanay mo, pag gawin mo ng bahay, tapalan lang ng malaking piso. Tama. Diba? Tayo ngayon, nadulas yung bata, dahil sa hospital. Correct, ER agad. Akit ang hagdan, no, stop. Correct. Samantala tayo, naglalaro tayo doon sa sa handrail lang hagdan eh. Hindi ko alam kung hindi tayo mahal ng mga magulang natin. Kasi pinapabayaan tayo. Pero lumaki tayong alerto. Oo. Laki tayong So sanay. bakit tayo naging ganito? Bakit tayo, lumaki naman tayong sanay. Bakit tayo naging gantong klaseng magulang, Chuper? Nahawa tayo sa mga hindi magagandang impluwensya. Dahil din yan sa paligid, sa environment. Dati kasi okay lang eh. Tama. Walang comparison. At saka walang magsusumbong. Subukan mong gawin yan, yung hinayaan yung anak. Delikado na. Naku, riot na to. Ano ka? Ipopost yan sa social media. Anong klaseng ina meron tong batang to? Hinayaan yung anak. Samantalang dati pinapabayaan talaga tayong tumawid. Oo kaya. Oo. Diba? Pabilisan kaya ng takbo. Grade 1 na. Pumapasok na ako mag-isa sa school eh. True. Ilang kilometro yung papasukin mo. Bakit? Lalakarin mo. Correct. Nung ilang weeks ago, tinanong natin, anong edad natin papayagan mag-commute yung mga anak natin? Samantalang tayo noon, grade 1 pa lang. Grade 1, 6 years So old. na lang ang simpleng pagligo na lang sa ulan. Yan na. Totoo yan. Panis pala kayo. Wala kayo sa kabataan namin. Actually, wala talaga kayo sa kabataan namin. Diba dati okay lang pag maulan? Ngayon, pag umuulan, yung anak mo, nakita mo naligo mag-isa sa ulan? Come inside. What are you doing there? Kala mo, anak mayaman. Sabi ni Shara Santos sa FB Live, kasi naman, kaunti pa lang daw ang sasakyan noon, kaya okay lang daw. Tsaka mas hindi delikado. Oo, tama yung gano'n. Ngayon kasi kung sumakay ka ng MRT, dudukutan ka. Sumakay ka ng LRT, di ba? Sasnatchang ka. Saka ngayon, di ba, yung mga balita na mga nandudukot ng bata. OMG. Yun ang mas nakakatakot. Yun yung nakakalarga. Tapos papayagan mo yung anak mo. Magko-commute. Diyos ko, Papasok Lord. mag-isa. Tingnan mo. Yun din yung dahilan eh. You cannot blame us if we are overprotective kung meron tayo na rin nababasang ganon. Tama. Iba kasi talaga mga kaibigan yung panahon noon sa panahon ngayon. Iba. Ay, nako. Anyways, mga kabisyo, nag-overtime na naman tayo. Sorry na! Enjoy the rest of your day. Alas 9 tayo magkakabanding-bandingan. Isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Bunaya. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1. Walang hate, chibi-chibi lang, love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yon! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Tuesday. Hi partner. Hi partner. Kumusta naman kayo mga kabisyo? Sana okay din ang gising ninyo, feeling blessed, di ba? Feel good pag tiningnan mo ang mga blessings kasi. Correct, totoo naman 'yan. Marami. Alam mo yung fact na kayo po ay wala sa ospital. Any member of the family na wala sa ospital ay blessing
blessing po yan. Kung ikaw naman ay nasa ospital, in a way, blessing din. Kasi at least may pwedeng may maggamot. Oo. Diba? Parang ibig ganon. sabihin may care na ibibigay sa'yo, karampatang lunas na ibibigay sa'yo, diba? At may capability ka, diba? Oo, na magbayad para sa magpa-hospitalize. Correct, diba? So, ano talaga yan sa kanya-kanyang paraan kung paano mo titingnan. Hindi lang talaga madali, diba? Sa bagay, sa True Lalo partner, wala pa naman ako nakilala na-excite siya kasi may problema siya. Although, I think partner, meron yung mga sobrang talagang malalalim na talaga yung faith nila na every time na nakaka-experience sila ng mga matitindicious na mga pagsubok, naalala nila na ito ay blessing kasi merong matututunan. May ganon di ba? Kapag ka malalim, kapag gusto mong gumaan yung pakiramdam mo, titingnan mo siya sa ganyong klaseng aspeto. At may ganon mga tao talaga. At maganda rin yung ganon talaga. Magandang tularan po natin yung ganon. Oh my gosh, mga kumare, mag-inom tayo kasi may problema ako, nakaka-excite. Nakaka-excite mga kumare yung mga learnings. Pag ganon medyo nag-worry ako. Ako din, pero tama, di ba, partner? Parang, in a way, medyo, it's really a matter of thinking at it differently Kasi pwede mo talaga siyang tingnan na, on the other hand, kaya ko naman to pinagdadaanan kasi meron akong matututunan. Or kaya kailangan namin maghiwalay kasi may mas bonggang papalit, 'di ba? Kaya nawala ito sa akin kasi may bigger opportunity na dadating, 'di ba? Totoo. Maganda 'yon. May mga ganun tao, mga kaibigan, na ito yung sinasabi nga nila na malalalim na mga tao. Malalalim in a way na talagang ganun silang mag-isip. Sabi nga nila parang ano yung term nila? Higher form of learning, mga ganon. Kasi halimbawa, ano yung mga example niya? In Tagalog, ibang level ng pag-unawa sa buhay. For example, tayo kunyari, pumunta lang tayo sa isang lugar. Ang sasabihin lang natin, hindi ko gusto yung lugar. Pero may mga taong alam nila yung energy. Correct. Alam nila yung feng shui, alam nila yung feng shui. Alam nila yung vibrations. Kaya nilang i-interpret kaagad, pero tayo yung mga hindi naman malalim masyado ang pangunawa. Yung mga tinatamad mag-isip. Yung kaunti lang yung kaalaman. Ang sasabihin lang natin, ayoko, hindi maganda doon. Ganun lang kasimple. Kasi may mga ganun talagang tao. Halimbawa, sino-sino sila? Yung mga, nag-aaral ng feng shui. Yung mga nag-aaral ng yoga. Meditation. Correct. Yung mga nagme-meditate. Yes. Diba? Talagang, yung nakakakuha sila ng enerhiya mula sa nature. Yes. May mga ganun. Kaya lang ko, halimbawa, ikaw mismo, tamad ka nga maghilamos sa gabi. Maiisip mo pa ba yung mga ganyan? Mag-isip pa kaya ng malalim? Oo, sa true. Diba? Totoo, pero magandang i-achieve din yun, ha? Yung mga ganong klase na, kasi sabi nga nila, hindi naman daw yun tinuturo sa school, diba? I mean, walang tinuturo yun, walang mga subject meditation na yung feng shui. Hindi, ano yun, different na, aaralin mo yun, kasi ibang higher teacher. form yun Ibang teacher. Pero hindi siya normal part ng curriculum na papasok ako mamaya kasi may meditation class kami o mag-aaral kami ng feng shui. Yan. Walang ganon, diba? Talagang basic lang. Pero kung gusto mong mag-aral yan, meron namang available mga short program, short courses, may mga workshop na pwede mong atenan. Diba? So pwede mong i-achieve sa madaling salita. Diba? Ikaw pinangarap mo, partner, mag-aaral talaga ng yoga Diba? Tama ba? Yoga yoga. Yung paglalambitin yata yung inaaral mo. Pole dancing pala. Medyo nalito rin ako Nung nakita ko yung may nakita ako nagpo-pole dancing. Sabi ko, ay, pwede din pala to. Tapos nung trinay ko, binuhat yung sarili ko, ay, hindi pala pwede. Yun nalito, akala yoga, pole dancing pala. Pole dancing pala. Pole dancing pala yung in-enrollan. Ganun. Pwede mong i-achieve yun, ha? Oo nga. Kasi may mga tao talagang nakakabilib meron kasi sila. Ano na nga yun, nakalimutan ko talent. May tinake ako na short na course Ano na nga yun, daddy? Nakalimutan yun nga yung pole dancing nga yun, Hindi pole dancing. Kasi nung pakita pa lang nila sa katawan ko nung nag-enroll ako sa pole dancing, sabi nila, ay, sobra na po yung kawayan. Sobra na po yung pole Baka dali ka daw sa handaan. Sabing ganun. Sabi nila nung pakakita nila sa akin, naka-Filipiniana pa ako, partner. Sabi nila, ay,
Dalagang pinirito, yeah. Hindi pwede yun sa pole dancing. Hoy, charot lang wala naman akong idea. Wala naman akong idea. Hindi, may tinik Alam ko ako nag-attempt ka eh. Hindi, may tinik ako na short na course. It's called Reiki. Ayan, Reiki, naalala ko ganyan. na. Pero parang feeling Anong ko, meron? parang feeling ko, kung na-take ko siya at the time na mas handa ako to take it, mas na-achieve ko siya eh. Hindi ako masyadong handa eh nung tinake ko siya, partner. Parang masyado ako maraming distractions. Hindi ko siya masyadong nabigyan ng tamang atensyon at focus. Kasi kailangan ganun eh. Kasi maaaring may mga bagay na tinitake tayo, tapos pag hindi natin nabigyan ng focus, hindi talaga natin matututunan. Pero ito, partner, it's a form of art, partner, na para rin siyang yoga, yung breathing, yung higher form of meron pa nga doon, partner, na kapag medyo mataas na yung kaalaman mo or pag-intindi mo o yung pag-concentrate mo, pag-honor student ka na, partner, yung mga valedictorian levels, meron ng ways to talk to angels eh. May mga ganun. May ganung klaseng mga level. Sayang, dapat narating mo doon. Sana dami natin pinag-uusapan ngayon all about angels. Kaya nga, partner, kaya nga gusto ko siyang i-retake. Gusto ko siyang i-retake yung mga ganun. Pwede naman. Pwede naman din talaga. Di ba mo yung dating munti ka ng bangungutin? Ganun na lang yung share mo. Munti ko na makausap yung mga angels. Kaya lang ibinalik ako. Ganyan. Sabi nila, ay, kailangan pa magbago niyan. Ibalik natin sa lupa, gano'n. Huwag mo na tanggapin sa langit yan. Huwag mo na, gisingin yan. Hindi pa yan bilong. Hindi pa niya oras. Uy, kasi diba totoo daw yun. Yun daw ang katotohanan dyan. Diba lagi natin sinasabi tayo dito sa Pilipinas, ang masamang damo matagal mamatay. Diba, tingnan mo yung kapitbahay mo, durugista. Ang dami ng mga ginawang mga kung anik-anik, pero bakit hanggang ngayon buhay pa rin siya? Kung sino yung kapitbahay mo na mabait, masipag, yung hindi makabasag pinggan, yung talagang hindi nadaluyan ng kahit isang chismis sa dila kasi hindi talaga marites. Sila yung mga inuuna. Kasi nga daw, okay? Kami naman po mga marites lang po dito at mga tolits, Hindi kami expert. Kasi nga daw habang may ugali pa, binibigyan ka always ng chance to change and to improve, 'di ba? Para ready ka na at hindi ka isuka, 'di ba? Correct. Isipin mo pag masama ugali binabangungot, sabi mo kanina, sabi ng mga angels, masama pa ugali. Gisingin 'yan. Gisingin pa natin 'yan. Para may chance pa siyang magbago, ganun. Ganyan para ready na siya. I suggest tuloy mo 'yan. Maganda rin kasi yun nga kasi I think kailangan mo ng special dito ability para ma-achieve 'yon. And feeling ko na-acquire siya. Tingnan mo yung mga taong nag-yoga na parang ang sarap-sarap na pakiramdam daw nila pagkatapos silang umattend ng session. Correct. May ganun kasi grabe daw makabonggacious ng mental strength nun eh. Isipin mo parang yun. Ganon. 'Di ba? Yung parang halimbawa, parang ang naiisip ko diyan nung bago ko nanganak sa una kong anak. Yan. Nag-take kami ng mga classes birthing classes. Okay. So, yung ganong klaseng preparation in terms of breathing, yung mga ganong channeling boom lay. Ganun lang yung ginagawa ng aso namin. Ba't aatin ka pa nun? Nagbayad ka pa. Sana kinausap pala yung aso namin. Ilang sessions pa, partner, no? Diba? Pero yung ganon, eventually, kapag time of birth na, dun mo siya mapapractice eh. So, parang dun ko siya naalala na kapag yun nga, nagaganyan ka, yung higher form of learning, yoga, Reiki, or whatever, kung ano man yung mga paraan, diba? Pag nagkaroon ka ng problema, parang ang iisipin mo na ngayon, okay, paano ba yung tamang paghinga? Para hindi ako kaagad ma-stress, para hindi ako mag-panic, 'di ba? Para yung mga ganon. Pero kung yun nga, kung tamad ka nga maghilamos kagabi, huwag mo na isipin itong mga topic namin today. Hindi mo kakayanin, sure. Ay, kapag ganyan na eksena, patatamad ka, wag na, ganyan. Correct. At nakakabilib kasi yung mga taong yung gumagawa ng extra effort para ma-achieve yung ganyan. I'm not sure about the term with the term partner, yung higher form of learning, pero parang ganun nga siya. Na halimbawa, yung mga paranormal. Diba may mga tao talaga naiintindihan ito eh. Inaaral nila ng malaliman to. Yung yung umaalis sa katawan, umaalis yung spirit tapos babalik ulit. Astral projection. Yun, astral projection. Yung mga ganun mga higher learning yan eh. Na parang hindi na basta-basta naiintindihan natin na mga normal na mga tao kasi hindi naman talaga tinuturo sa school yan. Pero unless mag-aaral ka nga ng extra. Yes, yung nakikipag-usap sa spirits. Yun talagang pero ayoko yun, partner. Breathing lang lang akin. Breathing lang sa akin, breathing relaxation, ganun.
ganun, ay hindi, medyo shocked ako dun sa pwede mo na makausap yung mga... Naligaw. Oo. Napunta sa iba. Hindi naman ito yung intention ko Hindi naman ito. Yun lang. Pero yun nga, I guess... May ganun din. I guess you have to be ready kasi I think, baka nga, kapag kaganyan na may, nag-effort ka sa mga breathing chururot, diba? Hindi kami expert! OMG. Baka nga kasi yung possibilities ay na makapag-usap ng ay pwede ding nandoon. Kasi so, pagdasalan nyo rin po yan. Correct, kasi tingnan mo yung Reiki, di ba? May tendency ka pala na kapag na-achieve mo yung mga iba't ibang levels, may chance kang makapag-usap sa mga angels. Parang ganun, pero wag nyo kong don't quote me on this, Baka mamaya sabi ko nga sa'yo nung tinake ko yung class na yun, unfortunately for myself, I was not in my proper, lasing po ako lagi sa sessions. Charot. Hindi, wala ako sa, yung parang best form of myself for study. Kasi di ba may ganon, merong ikaw na parang ready ka sa lessons. At merong ikaw na kailangan ko lang tong gawin para matapos. Ganon. So medyo, alin ka doon? Medyo doon ako sa pangalawa eh. Okay. Parang ganon. Kaya unfortunate kasi sayang. Pero yun nga na yung mga ganong klaseng mga learnings sayang talaga kapag ka ibinigay sa'yo. Sa madaling salita, kapag ka nag-enroll ka, huwag kang mag-enroll nang hindi ka handa. Kasi sayang yung learnings eh. Totoo. Sayang din yung gastos, 'di ba? Sayang ang oras. So kung ano man yan, at babalik naman tayo dito sa mga estudyante. Kung binigyan ka ng pagkakataon na makapag-enroll this year, 'di ba? Karirin mo yan. Kasi sayang yung lahat ng effort ng mga magulang mo para dyan. Tapos pupunta ka lang para lang matapos, 'di ba? Ikaw din ang lugi eh. Ako partner nung pagkatapos ng task, ako din talaga yung lugi noon kasi yung mga iba ang dami nilang na-achieve, ako hindi masyado eh. Parang ganun. Tapos pare-pares lang naman nag-enroll. So ganun din ngayon na ikaw ay nag-aaral. Binigyan ka ng chance na mag-enroll this school year. Whether it's hybrid, fully online, face-to-face or kung ano man, 'di ba? May chance ka mag-aral. Karirin mo 'yan. Totoo 'yun. Huwag sayangin. Mahiya tayo sa mga magulang natin, hindi lang sa mga sarili natin, 'di ba? Lugi na yung sarili natin, lugi rin yung parents natin. Yung parents natin kasi sila yung nagbabayad ng tuition natin most of the time. Correct. Sila yung nagbibigay ng baon, sila yung nagbibigay ng suporta. So, 'di ba, wag nating ipahiya yung mga yung mga nanay natin at tatay natin na sumusuporta sa atin. Makapagtapos lang tayo ng pag-aaral. Tama. Tsaka totoo yun, no. May dati nagkaroon ako ng boardmate nag-aaral pa ako nung estudyante pa ako. Sabi niya dapat pala nag-aaral na talaga ako ng basic math noon. Kasi nung nagtrabaho na siya, kinailangan niya. And ang hirap niyang balikan ulit. Kasi yun yung time na wala na magtuturo sa kanya. Diba? Self-learning na lang. Compared nung nasa school ka pa, nandyan yung teacher mo para... Tinututukan ka. Yes, tutukan ka, alalayan ka sa mga topic na hindi mo naiintindihan. Sinayang mo na yung chance na yun. 'Di ba? Hindi ka na nag-focus, 'di ba? Kasi nga gusto mo lang na matapos yung course na 'yon o yung subject na 'yon. So mahirap nang balikan. Yes. Alam niyo po yung mga basics ng math, tsaka lalo ng English. Alam niyo po sa true lalo at walang halong eklabo minsan ay nako. No. Nagugulat na lang ako kung bakit nakagraduate. Alam mo yun yung kapag ka meron kang mababasa na kunyari basic na letter. Ang basic nung sulat eh. Pero parang bakit? Paano umabot ka dito sa level na graduate ka ng college pero yung simpleng basic na sulat, na basic English na kung nakinig ka lang talaga ma-achieve mo talaga eh. Yung mga as simple as yung your at your, yung your na Y-O-U-R versus your na Y-O-U''R-E. Sobrang basic nun eh, na kung nakinig ka lang doon sa teacher mo sa English 1, di ba? Dadalhin mo yan hanggang pagtanda mo. Ang ano lang ngayon, partner, ang good and bad thing. May tinatawag na Grammarly. Tsaka pag nagta-type ka, partner, automatic magre-read. Iko-correct ka. Kaya hindi na nila alam eh. Hindi na nila malalaman. Pero sa true lalo. Na kung tama o mali yung sentence construction nila. Correct. Kasi sasabihan ka niya eh. Para magre-read eh. Kapag mali yung pagkakagawa mo. Or blue or green. Kahit spacing, kaya nilang i-correct. Correct. Ganon. Tapos hindi mo na alam kung bakit. Basta kinorek na lang. Diba? Parang i-right click mo na lang yung tama. Yun yung
fortunate about it kasi correct na, 'di ba? Pero ang unfortunate, hindi mo alam bakit kailangan makorek. Correct. Hindi mo alam na mali pala yung spelling ko or mali pala yung hyphen o mali pala yung ano. Basta in other words, sa madaling salita, kung nag-aaral ka ngayon, utang na loob, karirin mo naman yung pag-aaral mo. Para hindi sayang yung natin, yung pera, yung oras, yung pagkakataon at saka yung effort mo. Correct. Huwag yung masabi lamang na matapos lamang. Aral Again, ang lugi dito, ikaw din naman at yung mga magulang mo. Tama. Tama!